Hindi magkandatuto si Dre sa pagpindot ng kanyang kamera. Tuwang-tuwa siya sa napakagandang itsura ng lawa habang papalubog ang araw. Kaya pala iyon tinawag na pulang lawa ay dahil nagkukulay pula ang tubig doon kapag lumulubog na ang araw. Pambihira talaga ang tatanawing iyon. Assignment niya sa isang travel magazine ang kunan ng larawan ang lahat ng magagandang tanawin sa bayang iyon, partikular ang pulang lawa na ipinagmamalaki ng mga tao roon at pakay ng mga turistang nagpupunta roon. Hindi raw kompleto ang pagdalo sa bayang iyon kung hindi masisilayan ng naturang lawa, lalo na kapag papalubog na ang araw. Kaya naman nag-intriga siya. Pinuntahan agad niya ang lugar. Patungo pa lang siya sa sitio Pulang Lawa. Ang sitio na iyon ang nakakasakop sa lawa ay aliw na siya sa mga tanawing tumambad sa kanya. Bukod sa kanyang assignment, may mga larawan din siyang kinuha na maaari niyang ipagbili sa ibang mga pahayagan. Nang maubos ang rolyo ng film ay tumigil siya pansumandali sa ginagawa. Nagtungo siya sa kinaroroonan ng camera bag niya at kumuha roon ng isang kahon ng film. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Walang signal. Mabuti yon para hindi siya matawagan at kulitin ng kanyang daddy. Isang dahilan din iyon kung bakit tinanggap niya ang assignment na iyon. He wanted to get away from his father. That was why he took the first out-of-town project given to him. Ipinapahanap siya ng kanyang ama upang obligahing pamunuan ng project ng kanilang kumpanya. Wala talaga siyang interes sa kanilang negosyo kaya panay ang pagtanggi niya sa ama. Bagay na ikinakagalit nito. Dapat daw ay nasimulan na niya ang pamamahala sa kanilang kumpanya upang mahasa siya sa pamamalakad diyon. Then he saw a text message from Bianca, the model he was dating. They had been exclusively dating for a couple of months now. Hindi siyang tipo ng lalaking mahilig sa commitment. He would settle for steady dates. Epekto na rin siguro iyon ng matagal na pamamalagi niya sa New York. Kapag nararamdaman niyang na-attach na sa kanyang isang babae, nililinaw kaagad niya ang kanyang intensyon. Dating. That was all he could offer Bianca. Pero ang dating dito ay pinagtataguan niya ito. Iyon ang nakalagay sa text message nito. Napabuntong hininga siya. Ang mga babae talaga. Maya-maya ay napansin niyang biglang nag-iba ang kulay ng lawa. Hindi na iyon pula. Tuluyan na palang lumubog ang araw kaya bumalik na sa dati ang kulay ng lawa. Nagsisimula na rin dumilim ang paligid. Hindi niya maiwasang matakot. Masukal ang daan patungo sa lawa. Hindi niya iyon kabisado. Sinabayan lamang niya ang ilang mga turistang dumayo rin doon kanina. Subalit sa sobrang kaabalahan niya sa pagkuha ng larawan, hindi niya namalayang naiwan na pala siya na mag-isa roon. Tiniklop niya ang itinayong tripod sa aka nilagay iyon sa sisidlan nito. Isinara niya ang camera bag at binitbit iyon. Binigtas na niya ang daan palabas ng kalsadang pinag-iwanan niya ng kanyang sasakyan. Babalik na siya sa inn. Sa kasamaang palad, hindi na niya maalala ang binagtas niya papasok sa lawa. Parang nag-iba na ang itsura ng paligid dahil sa pagkagat ng dilim. Nagsimula na ring umingi ang mga kuliglig. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nagpaliko-liko siya sa mga pagitan ng mga punong kahoy. Bahala na, makakalabas din siya sa lugar na iyon. Binilisan niya ang mga hakbang hanggang sa lumabas siya sa isang maluwang na daan. Laking gulat niya nang tumambad uli sa kanya ang pampang ng lawa. Nagpaikot-ikot lamang pala siya. Sinaglahan niya ang takot. Hindi siya naniniwala sa mga engkanto pero hindi niya maipaliwanag ang panindig ng kanyang mga balahibo ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya na kahit anong paglalakad ang gawin niya, humahantong at humahantong pa rin siya sa pabalik sa lawa. Inhinto ni Yuri ang kakarag-karag na pick-up niya sa likod ng Ford F-150 ni Dre. Naroon pa nga ang binata dahil naroon pa ang sasakyan nito. Kinuha niya ang malaking flashlight na nakapatong sa passenger seat at ang itak na katabi niyon. Umibis siya sa sasakyan at tinalunton ang masukal na daan patungo sa lawa. Paulit-ulit din niyang tinatawag ang pangalan ni Dre. Madilim na ang paligid. Natitiyak niyang mahihirapan itong taluntunin ng daan pabalik lalo na ang wala itong dalang pang-ilaw. Tinagaan niya ang katawan ng isang puno na nadaanan niya.
Bahagya niyang inikutan iyon upang mag-iwan ng marka. Lahat ng puno na maraanan niya ay tinatag at minamarkahan niya. Iyon na magsisilbing gabay niya palabas ng gubat. Pawis na si Dre sa kakalakad, subalit hindi pa rin siya makalabas ng gubat. Lagi siyang humahantong sa lawa. Nauuhaw na siya. Masakit na rin ang kanyang mga binti, kaya naupo siya sa isang bato sa gilid ng lawa. Wala siyang dalang flashlight. Tanging blacklight lang ng cellphone ang nagsisilbing ilaw niya upang maaninag ang paligid. Dre! Napalingon siya nang marinig ang pagtawag ng malakas sa pangalan niya. Lalo siyang kinabahan. Naengkanto na nga ba siya? Paano naman siya nakilala ng engkanto? Dre! Malakas na tawag uli ng tinig ng isang babae. Naaninag niya ang paggalaw ng isang bagay na umiilaw sa di kalayuan. Tumayo siya at inihanda ang kanyang sarili. Hindi siya basta magpapatalo kahit pa sa engkanto. Unti-unting lumapit sa kanya ang liwanag. Dre? Parang kilala niya ang boses na iyon. Ikaw? Aniya nang sa wakas ay makita niya ang mukha ni Yuri. Kahit paano ay nawala ang kanyang kaba. At sino pa sa akala mo? Ano bang ginagawa mo rito at gabi nang narito ka pa? Hindi mo ba alam na delikado rito sa lawa pagkagat ng dilim? Sita nito sa kanya. Uy, concerned siya sa akin. Biro niya rito. Pwede ba? Tigilan mo ko. Nandito ako kasi baka dahil na naman sa katangahan mo, pati negosyo ko'y madamay. Kargo kita dahil bisita ka ng inko, no? Oh, baka naman crush mo ako kaya mo ako sinusundan dito. Alam mo, imposible ka talaga. Gusto mong tagayin kita? Iniumang nito sa kanya ang hawak na itak. Nabigla siya. Hindi niya sukat akalaing may dala pala itong itak. Gabriela silang, ikaw ba yan? Pangaasar pa rin niya. Hindi niya maipaliwanag pero ang sarap kasing asarin nito. Ang cute nitong tingnan kapag tila umuusok ang ilong nito sa sobrang pagkapikon. Alam mo, mapanganib ang gubat na to. Ngayon, kung okay lang sa'yo natuklawin ng mga ahas at paglaruan ng mga engkwanto, pues dyan ka na. Hindi na pala ako dapat nag-abala pa na sunduin ka. Anito sabay talikod sa kanya. Akmang lalakad na ito palayo nang pigilan niya ito sa braso. Teka, ikaw naman, hindi ka na mabiro. Salamat sa concern mo. Kanina pa nga ako nagliligaw. San ba ang daan palabas? Tara na, sumunod ka sa akin. Maautoridad na wika nito. Alam mo, kung ang iniilawan mo na lang ay ang dinaraanan natin at hindi ang mga puno, napapadali sana ang paglalakad natin. Ani Jay kay Yuri habang binabagtas nila ang daan pabalik sa labasan. Ugo ka pala. Sinabi nang hinahanap ko yung mga punong nilagyan ko ng tanda. Iyon ang palatandaan ko palabas dito. Sagot niya sa reklamo nito. Kanina pa tayo lakad ng lakad pero dadalawang punong may tanda pa lang nakikita natin. Sigurado ka bang nilagyan mo ng tanda ang lahat ng punong dinaraanan mo? Ano palagay mo sa akin, ulyanin? Akin na nga yung itak mo. Ako na lang hahawi sa mga sanga. Ikaw na maghanap ng punong may tanda. Mabuti pa nga nang magkaroon ka naman ng silbi. Kinuha nito sa kanya ang itak at ito ang tumagpas sa mga nakausling sanga na nadaraanan nila. Ilang puno na nga ang nadaanan nila, subalit hindi pa rin niya makita ang mga punong nilagyan niya ng tanda. Nakapagtataka, pinaglalaroan nga ba sila? Pambihirang buhay to. Nagkawang gawa ka na nga, nadamay ka pa. Aniya nang nawawalan na siya ng pag-asang makita ang mga punong mga narkahan niya. Ayun, lagusan, bulalas ni Dre. May tanda ba ang puno? Aniyang tinutukan iyon ng flashlight. Nabanaag niyang nakaukit sa puno. May tanda nga iyon. Dali-daling tinahak nila ang lagusan. Subalit humantong lamang uli sila sa pampang ng lawa. What the? Halos mapamura si Dre. Napatulong ko naman siya sa sobrang pagod. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa mga tuhod saka niya sumagot ng malalim na hininga. Are you alright? Tanong nito. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin nito sa kanya. Ilang pulgada lamang ang layo nito sa kanya. I'm fine, tugon niya. Nangingilid na ang kanyang mga luha pero pinipigilan niyang pumatak ang mga iyon.
Ayaw niyang umayak sa harap nito. Ayaw niyang ipakita dito na natakot siya. Shh, it's alright. Everything's gonna be alright. Alon nito sa kanya. Ibinaba nito ang hawak na itak at itinayo siya mula sa pagkakalungkot at saka siya niyakap. Nakadama siya ng katiwasayan sa mga bisig nito. Kakaibang init ang hatid ng yakap nito. Unti-unti niyang pinapawi ang takot na nadarama niya. She didn't want to let go, subalit kailangan niyang kumalas mula rito kaya bahagya niya itong tinulak palayo. Naliligaw na tayo, aniya. Pansin ko nga rin, may maligno yata sa gubat na to, sabi naman nito. Kasalanan mong lahat ng to. Ano? Bakit ako sinisisi mo? Kung hindi ka ba naman kasi tatanga-tanga, magpapaabot ka ba ng gabi sa isang lugar na hindi mo kabisado? Pati ako nadamay. Teka nga, sino bang may sabi sa yung sundan mo ako rito? Ikaw ang nagpunta rito. Ibig sabihin, pinili mong maligaw. Pero hindi ko pinangarap na maligaw kasama mo. Lalo naman ako, no? At ang kapal pa talaga namang Yuri. Naputol ang kanilang pagtatalo nang marinig nila ang tinig na iyon mula sa madalim na kakuyuyan. Sino yun? Tanong sa kanya ni Dre. Si Tatay Tamyong. Natutuwang sagot niya. Sa wakas, makakauwi na siya. Tay, dito, tay! Malakas na sigaw niya. Ilang sandali pa at naninag na nila ang paparating na liwanag. Lumabas si Tatay Tamyong mula sa pagitan ng mga punong kahoy. Dalang isang malaking lampara at itak. Kasunod nito ay si Kuya Art. Anong ginagawa niyo rito? Delikado rito kapag kumagat ng dilim. Sermon sa kanila ng matanda. Alam ko po yun, tay. Ang kaso itong bisita nating ignorante, hindi. Tuloy, kinailangan ko pang sundan to. Sumbong niya sa matanda. Pati rin naman ikaw naligaw sabi sa kanya ni Dre. Mabuti na lang po at natuntun niyo kami, tay. Kuya, hindi ko po kasi mahanap yung dinaanan ko kanina. Ani ang hindi pinansin ang sinabi ni Dre. Nakita kong may taga ang ilang mga punong kahoy. Sariwa pa ang pagkakataga kaya ang ibig sabihin, bago lang ang mga iyon. Naisip kong marahil ay ikaw ang may gawa niyon. Sinabi ko itay nasundan ka na lang namin. Paliwanag naman ni Kuya Art. Bakit baliktad ang suot yung t-shirt? Tanong naman ni Dre sa mag-ama. Para hindi kami maligaw, tugon ni Tatay Tamyong. Ay, oo nga pala. Ani ang pumapalatak pa at tinapik ang kanyang noo. Bakit nga ba hindi ko naisip yun? Matandang pamahiin nga pala yun. Ang sabi sa'yo, ulyanin ka na. Kantsaw sa kanya ni Dre. Tigilan mo nga ako. Baligtarin mo na lang yung t-shirt mo. Utos niya rito. Bakit ako? Alangan namang ako. Ano ka? Siniswerte? Tutal, ikaw naman ang unang naligaw. Ikaw na lang magbaligtad ng suot mo. Sumunod naman ito. Hinubad nito ang kamiseta nito. Nalantad sa kanyang matipunong katawan nito. Katamtaman lang ang tikas nito pero siksik at pantay ang mga kalamnan nito. Halatang alaga sa workout. Oh, ayan. Masaya ka na? Nito na nakabaligtad na ang kamiseta nito. Tara na nga. Nagugutom na ako. Inismiran pa niya ito upang itago ang dagling pagpapako ng atensyon niya sa katawan nito. Mabuti na lamang at madilim ang paligid. Kung hindi, malamang nakita nito ang pamumula ng kanyang mga pisngi dala ng pagkahiya. Oh, ano nangyari sa inyo ni Dre? Malisyosang tanong ni Kara kay Yuri habang pinapanood siya nito sa pagkain sa kusina. Sunod-sunod ang pagsubo niya ng kanin. Nakakamay siya at nakataas ang isang paa sa kinauupuan. Gutom na gutom siya dala marahil ng pagod at matinding pangamba. Hindi na niya alintana kung mawalan man siya ng poise sa pagkain. Naligaw, sagot niya habang nangunguya. Ano ka ba? Lumuno ka naman. Parang hindi ka pinakain ng 1 taon. Mukhang napagod ka ng husto Makahulugang sabi nito. Sira, ikaw talaga? Ikaw kaya ang maligaw sa gitna ng masukal na gubat. Tingnan ko kung hindi ka gutumin. Okay lang, isang sulyap lang kaya ni Papa Pogi, ayos na. Busog na ako. Ang sabihin mo, busog ka sa konsumisyon. Kunwari ka pa? I'm sure super concerned ka rin naman kay Papa Pogi. Mega sugod ka nga sa gubat para i-rescue siya. Tigilan mo nga ako.
Gagawin ko rin yun sa'yo at kahit sino sa mga bisita natin na maliligaw ron sa lawa. Nagkataon lang na antipati kong yun ang naligaw. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.